Hi! So, September 28, advance ang sahod ko kasi nagpunta sila ng Japan. So, yan. So, sa mga po ko FW, paano nyo ba binabudget ang sahod nyo? So, ako, share ko lang ito, natutunan ko to kay Chinkitan sa, sa YouTube University. Marami kayong mga videos doon na about financial management. Yan. Para magkaroon ng mga idea paano mag-budget ng sahod. So sabi nga ni na napanood ko din sa kanya na it's not how much you earn, it's how much you save. Kahit gaano daw kalaki ang sahod kung wala ka namang naiipon, it's useless. So yun, sa kanya ko natutunan to. Ito yung may kanya-kanya silang sobre. O may kanya-kanyang compartment ba. Iba tayo ng sitwasyon sa Pilipinas. So ako, isa lang kasi ang anak ko, small family lang. Tapos yung parents ko hindi naman umaasa financially, 100% na umaasa. So kahit matanda na sila, 69, may income pa rin naman sila. So hindi ko 100%, hindi sila 100% nakaasa. So, yun lang, mga suporta lang konti. Para sa padala, sa SSS PhilHealth Pag-ibig, insurance, yung insurance na binabayaran ko is sa PNB Alliance. Tapos, savings, syempre, hindi pwedeng mawala ang savings. Yung first fruit, yung tithes, yung magkakaiba tayo, yung iba wala, yung iba meron. Tapos yung fan na sobre, dito ko kinukuha yung kung may budget ako na mamasyal or kaya gusto kong bumili ng mga gusto ko, yung wants. Kung may budget ako dito ko kinukuha. Kung walang laman to, so walang bibili ng wants. Tapos syempre yung allowance ko. Ang tinitira ko sa allowance para sa sarili ko for 1 month is $1,000. 1,000 Hong Kong dollar. So ang binabudget ko na lang is 4,000 Hong Kong dollar. Mahirap siyang gawin sa umpisa kasi hindi pa sanay yung isip natin, yung sistema natin about budgeting. Pero consistency and self-discipline is the key. I-best friend natin ang ballpen, notebook at saka calculator para alam natin kung saan dadalhin ang perang pinaghirapan natin ng isang buwan para hindi natin basta-basta ginagasto lang sa mga walang katuturang bagay ang pera kasi madali lang mawala ang pera, madaling magasto. Kaya importante talaga yung pagsusulat. Diyan natin na monitor kung ano ba yung priority sa buhay para hindi tayo mabaon sa utang.